Sa pinakaliblib na bahagi ng Samar, kung saan ang kagubatan ay tila walang hanggan at ang lupa ay hindi pa lubusang naaangkin ng modernong mundo, ay naroroon ang isang matandang babae na ang pangalan ay binubulong lamang ng mga tao kapag kinakailangan. Ang kanyang tahanan ay nakatayo sa pagitan ng makakapal na puno at ng isang maliit na sapa na ang tubig ay malamig at malinaw sa buong taon. Walang bakod ang kanyang lupain, ngunit may hangganan itong hindi nakikita na hindi kailanman nilalampasan ng mga nilalang ng dilim. Siya ay kilala bilang si Aling Iska. Ang kanyang mukha ay hinubog ng panahon at ng mga karanasang hindi kailanman naunawaan ng karamihan. Ang kanyang balat ay manipis at kulubot, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila naglalaman ng mga alaala ng lupa mismo. Kapag siya ay tumingin sa isang tao ay pakiramdam ng sino mang nakakatagpo sa kanyang titig, ay nakikita niya ang higit pa sa pisikal na anyo. Sa loob ng kanyang kubo ay walang anumang bagay na labis o hindi kailangan. May isang maliit na higaan na gawa sa kahoy at kawayan. May isang lamesa na puno ng mga lumang bote na naglalaman ng iba-ibang uri ng lana. May mga dahon na nakasabit sa itaas na bahagi ng kubo na pinatutuyo sa tamang panahon. May isang maliit na apoy na patuloy na naglalagablab sa isang sisidlang luwad na tila hindi kailanman nauubusan ng lakas. Ang lana na kanyang ginagawa ay hindi simpleng langis lamang. Ito ay bunga ng mahabang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at sa mga lihim na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ang bawat halaman na kanyang ginagamit ay pinipili sa tamang oras. Ang bawat proseso ay ginagawa ng may pag-iingat at paggalang. Hindi ito maaring madaliin at hindi ito maaaring gawin ng walang layunin. Sa bawat madaling araw bago pa man sumikat ang araw ay naglalakad si Aling Iska sa kagubatan. Ang kanyang mga paa ay kabisado ang bawat bahagi ng lupa. Hindi siya natitisod at hindi siya naliligaw. Ang kagubatan ay tila kumikilala sa kanya bilang bahagi ng sarili nitong katahimikan. Ang mga ibon ay hindi lumilipad palayo kapag siya ay dumaraan. Ang hangin ay dumadaloy ng mahinahon sa kanyang paligid. Pinipitas niya ang mga dahon at ugat na kailangan niya. Hindi siya kumukuha ng higit sa kinakailangan. Alam niya na ang kalikasan ay nagbibigay lamang sa mga marunong gumalang. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kasiguruhan na bunga ng maraming taon ng karanasan. Pagbalik sa kanyang kubo ay sinisimulan niya ang paggawa ng lana. Ang mga dahon ay dinudurog ng dahan-dahan. Ang mga ugat ay pinapakuluan sa tamang init. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw na tila nakikinig sa mga senyales na hindi maririnig ng iba. Sa bawat patak ng lana na nabubuo ay naroroon ang lakas ng kanyang kaalaman at ang tahimik na panalangin na hindi niya kailanman binibigkas ng malakas. Ang mga tao sa baryo ay natutong lumapit sa kanya ng may paggalang. Hindi sila pumupunta ng walang dahilan. Hindi sila nagsasalita ng walang pangangailangan. Kapag may sakit na hindi maipaliwanag o kapag may takot na hindi maalis, ay si Aling Iska ang kanilang huling pag-asa. May mga pagkakataon na ang isang bata ay dinadala sa kanyang kubo na halos wala ng malay. Ang katawan ay mainit ngunit ang mga mata ay walang buhay. Pinapahiran niya ito ng lana habang ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katiyakan. Sa paglipas ng mga oras ay unti-unting bumabalik ang lakas ng bata na tila may isang puwersang nagbalik sa kanya mula sa gilid ng kadiliman. May mga lalaki na dumaranas ng mga bangungot gabi-gabi. Nakikita nila ang mga aninong hindi nila maintindihan. Nakakarinig sila ng mga bulong na walang pinanggagalingan. Pagkatapos ng ilang gabi sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Iska ay nawawala ang mga anino at ang kanilang mga isipan ay muling nagiging payapa. Ngunit hindi lahat ay nauunawaan ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. May mga tao na natatakot sa kanya. May mga tao na naniniwala na ang kanyang lakas ay may kapalit na hindi nakikita. May mga tao na mas pinipiling umiwas kaysa tanggapin ang katotohanan na may mga bagay na lampas sa kanilang kaalaman. Sa gabi ang kanyang kubo ay nagiging sentro ng isang katahimikan na kakaiba. Ang dilim sa paligid nito ay mas malalim ngunit mas payapa. Ang kagubatan na karaniwang puno ng lihim na galaw ay nagiging tahimik na tila may presensyang binabantayan ng bawat sulok. Ang mga aswang na matagal nang naninirahan sa Samar ay natutong kilalanin ang kanyang lakas. Ang kanilang kalikasan ay gutom at mapanlinlang, ngunit hindi sila mangmang. Alam nila ang hangganan na hindi dapat tawirin. Alam nila na ang matandang babae sa kubo ay hindi tulad ng ibang tao.
Maraming gabi na ang mga anino ay humihinto sa gilid ng kanyang lupain. Hindi sila lumalapit. Hindi sila gumagalaw. Sila ay naghihintay at nagmamasid ngunit hindi nangangahas na tumawid. May isang bagay sa kanyang presensya na nagdudulot ng takot kahit sa mga nilalang na sanay maghasik ng takot. Si Aling Iska ay hindi kailanman naghangad ng kapangyarihan. Ang kanyang buhay ay isang tahimik na pagtanggap ng tungkulin na ibinigay sa kanya ng panahon at ng mga pangyayaring hindi niya pinili ngunit kanyang tinanggap. Alam niya na ang kanyang kaalaman ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa balanse na dapat mapanatili. Isang gabi habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay tila walang dalang buhay, ay biglang nagising si Aling Iska. Ang kanyang mga mata ay bumukas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang dibdib ay mabigat sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ito ay hindi simpleng presensya ng isang gutom na nilalang. Siya ay mas matanda, mas malalim, mas mapanganib. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kanyang higaan. Ang apoy sa kanyang kubo ay patuloy na nagliliyab, ngunit ang liwanag nito ay tila hindi sapat upang maitaboy ang bigat ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa isang maliit na bote ng lana na matagal na niyang iningatan. Sa labas ng kanyang kubo ang kagubatan ay nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi payapa. Ito ay katahimikan ng isang bagay na naghihintay. At sa kanyang puso ay alam ni Aling Iska na ang mahabang panahon ng balanse ay malapit nang magbago. Ang gabi ay nanatiling mabigat sa paligid ng kubo ni Aling Iska. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang mga dahon ng mga puno ay tila nag-aantay ng isang utos na hindi dumarating. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ito ay may dalang presensya na hindi kabilang sa karaniwang galaw ng kagubatan. Nanatiling nakaupo si Aling Iska habang hawak ang maliit na bote ng lana. Ang kanyang mga daliri ay matatag, ngunit ang kanyang isipan ay gumagalaw sa mga alaala ng nakaraan. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli niyang maramdaman ang ganitong uri ng presensya. Ito ay isang presensya na hindi lamang gutom kundi may layunin. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumapit sa pintuan ng kanyang kubo. Hindi niya ito agad binuksan. Inilapat lamang niya ang kanyang palad sa lumang kahoy. Ang kahoy ay malamig at tahimik, ngunit sa ilalim nito ay naroon ang pulso ng lupa na matagal na niyang natutunang pakinggan. Ang lupa ay nagbabago. Hindi ito galaw ng lindol o ng bagyo. Ito ay galaw ng isang nilalang na may sapat na lakas upang maapektuhan ang balanse ng lugar. Ang ganitong uri ng presensya ay hindi basta lumilitaw. Ito ay dumarating lamang kapag may dahilan. Sa malayo sa loob ng kagubatan ay may isang anino na hindi gumagalaw tulad ng ibang anino. Ito ay nakatayo sa pagitan ng mga puno na tila bahagi ng dilim mismo. Hindi ito lumalapit ngunit hindi rin ito umaalis. Ito ay naghihintay. Nararamdaman ito ni Aling Iska. Ang kanyang paghinga ay nanatiling mabagal at kontrolado. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang buhay ay matagal nang nakalaan sa pagharap sa mga bagay na hindi kayang harapin ng iba. Ang takot ay isang bagay na kanyang iniwan sa likod ng maraming taon. Ngunit ang pag-iingat ay nanatili. Bumalik siya sa loob ng kubo at inilagay ang bote ng lana sa ibabaw ng lamesa. Kumuha siya ng isa pang sisidlan na mas luma at mas bihira niyang gamitin. Ang lana sa loob nito ay mas madilim ang kulay at mas makapal ang anyo. Ito ay hindi para sa karaniwang sakit o karaniwang presensya. Ito ay ginawa para sa mga bagay na mas matanda kaysa sa karamihan ng alaala ng tao. Umupo siya sa harap ng apoy at isinara ang kanyang mga mata. Hindi siya natulog. Siya ay nakinig. Sa katahimikan ay may mga bagay na mas malinaw maririnig. Ang paghinga ng lupa, ang galaw ng hangin kahit hindi ito maramdaman, ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ngunit naroroon. Sa baryo na hindi kalayuan mula sa kanyang kubo, ay may mga aso na hindi mapakali. Sila ay gumagalaw sa kanilang mga pwesto at tumitingin sa direksyon ng kagubatan. Ang kanilang mga tainga ay nakatayo at ang kanilang mga katawan ay handang tumakbo o umatake kahit hindi nila nakikita ang kanilang kinatatakutan. Ang mga tao sa baryo ay natutulog ng walang kamalayan sa pagbabagong gabi. Ang kanilang mga isipan ay payapa at walang alam sa presensyang papalapit. Ngunit si Aling Iska ay hindi kabilang sa kanilang katahimikan. Ang kanyang tungkulin ay ang manatiling gising kapag ang iba ay natutulog.
Habang ang oras ay lumilipas ay naramdaman niya ang bahagyang paglapit ng presensya. Hindi ito pisikal na galaw kundi isang paglapit ng impluwensya. Ang hangin sa paligid ng kanyang kubo ay naging mas malamig. Ang apoy sa kanyang sisidlan ay bahagyang humina bago muling lumakas. Ito ay isang pagsubok. Ang presensya ay hindi pa tumatawid, ngunit ito ay sumusukat. Ito ay naghahanap ng kahinaan. Ito ay naghihintay ng pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Aling Iska at kumuha ng kaunting lana mula sa lumang sisidlan. Ipinahid niya ito sa kanyang mga palad at pagkatapos ay inilapat ang kanyang mga kamay sa sahig ng kubo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit ang kanyang focus ay mas malalim na antas ng pakikinig. Ang lupa ay tumugon. Hindi ito galaw na makikita ng mata kundi isang pagbalik ng lakas na matagal nang naninirahan sa kanyang lupain. Ito ay lakas na hindi kanya ngunit ipinahiram sa kanya dahil sa kanyang paggalang at sa kanyang mahabang panahon ng pagbabantay. Sa labas ang anino sa pagitan ng mga puno ay nanatiling nakatayo. Ito ay nakaramdam ng paglaban. Hindi ito umatras ngunit hindi rin ito lumapit. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay nagkaroon ng isang sandali ng balanse sa pagitan ng dalawang presensya. Ang isa ay ang matandang tagapangalaga ng lupa at ang isa ay ang nilalang na nagmula sa mas malalim na bahagi ng dilim. Hindi pa nagsisimula ang tunay na paghaharap. Ngunit pareho nilang alam na ito ay darating. Ang unang liwanag ng umaga ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga puno, ngunit ang bigat ng gabi ay hindi tuluyang nawala. Ang kagubatan ay nanatiling tahimik na tila may bakas ng presensyang dumaan at nag-iwan ng alaala na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Si Aling Iska ay nakaupo pa rin sa loob ng kanyang kubo at ang kanyang mga mata ay hindi kailanman pumikit sa buong magdamag. Ang apoy sa kanyang harapan ay patuloy na nagbibigay ng mahinang liwanag. Ang sisidlan ng lana ay nasa tabi ng kanyang kamay. Hindi siya nagpakita ng pagod ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling alerto. Ang presensyang kanyang naramdaman ay hindi nawala. Ito ay umatras lamang sa lugar na hindi niya agad maabot, ngunit hindi ito tuluyang umalis. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Ang hangin ng umaga ay malamig, ngunit sariwa. Ang lupa ay basa ng hamog at ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng unang liwanag. Sa unang tingin ay tila walang nagbago, ngunit sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang balanse ay hindi na tulad ng dati. Naglakad siya patungo sa gilid ng kanyang lupain kung saan nagsisimula ang mas makapal na bahagi ng kagubatan. Ang kanyang mga paa ay mabagal ngunit tiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa at sa pagitan ng mga ugat ng mga puno. Doon niya nakita ang unang palatandaan. Ang damo na karaniwang nakatayo ng tuwid ay bahagyang nakahiga na, tila naapakan ng isang bagay na hindi karaniwang hayop. Ang lupa ay may bahagyang marka na hindi malinaw ang hugis, ngunit sapat upang ipakita na may dumaan na may bigat na hindi pangkaraniwan. Lumuhod si Aling Iska at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Ang lamig nito ay mas malalim kaysa sa karaniwang lamig ng umaga. Ito ay lamig na nagmumula sa presensyang hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Ipipininid niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang pakiramdam na umabot sa mas malalim na bahagi ng lupa. Ang alaala ng presensya ay naroon pa rin. Ito ay hindi isang batang nilalang. Ito ay matanda at matagal nang naglalakbay. Ito ay may layunin na hindi simpleng paghahanap ng pagkain. Ito ay naghahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Unti-unting binawi ni Aling Iska ang kanyang kamay at tumayo. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob niya ay may malinaw na kaalaman na ang pagdating ng presensyang iyon ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang galaw na nagsimula na. Sa baryo ang mga tao ay nagsisimula na sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang usok mula sa kanilang mga lutuan ay umaangat sa hangin at ang mga tunog ng kanilang kilos ay bumabalik sa normal na ritmo. Ngunit may ilan na nakaramdam ng kakaiba sa gabi kahit hindi nila ito maipaliwanag. May isang ina na nagsabi na ang kanyang sanggol ay umiyak nang walang tigil sa kalagitnaan ng gabi. May isang matandang lalaki na nagising mula sa isang panaginip na hindi niya maalala, ngunit nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. May isang aso na tumahol ng matagal bago tuluyang tumahimik. Ang mga ito ay maliliit na palatandaan, ngunit sa mata ni Aling Iska ay malinaw ang kanilang kahulugan. Ang presensya ay hindi lamang dumaan sa kagubatan.
Ito ay nagsimula ng damhin ang mundo ng mga tao. Bumalik siya sa kanyang kubo at nagsimulang maghanda ng bagong lana. Ang kanyang mga galaw ay mas maingat kaysa dati. Ang mga halamang kanyang pinili ay ang mga bihira niyang gamitin. Ang mga ugat na matagal niyang hindi hinahawakan ay muli niyang inilabas mula sa kanilang lalagyan. Ang bawat proseso ay ginawa ng may mas malalim na focus. Hindi ito paghahanda para sa karaniwang paggagamot. Ito ay paghahanda para sa pagharap sa isang lakas na maaaring sumubok sa hangganan ng kanyang kakayahan. Habang siya ay abala sa kanyang gawain ay may dumating na presensya sa labas ng kanyang kubo. Hindi ito ang presensyang kanyang naramdaman sa gabi. Ito ay mas magaan at mas pamilyar. Isang batang lalaki ang nakatayo sa labas. Siya ay payat at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi siya agad nagsalita. Siya ay nanatiling nakatayo at naghihintay na mapansin. Alam ni Aling Iska na siya ay naroon bago pa man ito kumilos. Lumabas siya ng kubo at tiningnan ang bata. Ang bata ay bahagyang yumuko bilang paggalang. Sa kanyang mga mata ay may takot na hindi pa ganap na nauunawaan. Sa sandaling iyon ay alam ni Aling Iska na ang pagdating ng presensya sa kagubatan ay nagsimula ng makaapekto hindi lamang sa lupa kundi pati sa kapalaran ng mga tao na kanyang binabantayan. Ang batang lalaki ay nanatili nakatayo sa harap ni Aling Iska na tila hindi sigurado kung siya ay lalapit o mananatili sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga paa ay marumi sa lupa at ang kanyang damit ay gusot na parang siya ay naglakad ng malayo ng walang pahinga. Ang kanyang paghinga ay mabagal ngunit may bakas ng pagod at kaba. Pinagmasdan siya ni Aling Iska ng walang salita. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatingin sa panlabas na anyo ng bata, kundi sa mas malalim na kalagayan nito. Sa ganitong paraan niya nauunawaan ang mga bagay na hindi sinasabi. Ang bata ay may dalang anino. Hindi ito anino ng araw o ng pisikal na bagay. Ito ay anino ng isang presensya na dumampi sa kanyang buhay. Isang presensya na hindi dapat lumapit sa isang inosenteng nilalang. Dahan-dahang lumapit ang bata at tumigil sa ilang hakbang ang layo mula kay Aling Iska. Ang kanyang mga kamay ay magkasama sa harap ng kanyang katawan na tila siya ay humihingi ng tulong kahit hindi pa siya nagsasalita. Sa kanyang mga mata ay may bakas na mga gabing hindi siya nakatulog. May bakas ang takot na hindi kayang itago ng katahimikan. Tumalikod si Aling Iska at pumasok sa kanyang kubo nang hindi nagsasalita. Alam ng bata na ito ay paanyaya kaya siya ay sumunod. Sa loob ng kubo ay naroon ang amoy ng mga tuyong halaman at ng lana na matagal ng bahagi ng hangin sa lugar na iyon. Pinaupo niya ang bata sa isang mababang upuan na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na bote ng lana at inilagay ito sa kanyang kamay. Ang kanyang mga galaw ay maingat at tiyak. Lumapit siya sa bata at inilagay ang kanyang kamay sa noo nito. Ang init ng bata ay hindi karaniwang init ng katawan. Ito ay init na nagmumula sa pagkadikit ng isang presensyang hindi kabilang sa mundo ng tao. Ipininid ni Aling Iska ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang pakiramdam na maunawaan ang kalagayan ng bata. Sa kanyang pakiramdam ay nakita niya ang bakas ng dilim na dumaan sa bata. Hindi ito ganap na nanirahan, ngunit ito ay nag-iwan ng marka. Ito ay tila isang paghipo ng isang nilalang na nagmamasid at sumusukat. Unti-unti niyang ipinahid ang lana sa noo ng bata. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kasiguruhan. Ang lana ay sumipsip sa balat at nagsimulang kumilos sa paraang hindi nakikita ng mata, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Ang bata ay napapikit at ang kanyang paghinga ay unti-unting naging mas maayos. Ang bigat na dala ng kanyang presensya ay bahagyang nabawasan ngunit hindi tuluyang nawala. Alam ni Aling Iska na ito ay simula pa lamang. Matapos ang ilang sandali ay binawi niya ang kanyang kamay at pinagmasdan ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mas malalim na bahagi ng kanyang kaalaman. Ang presensyang dumampi sa bata ay kapareho ng presensyang kanyang naramdaman sa gabi. Ito ay hindi nagkataon. Ang bata ay naging unang tulay. Sa labas ng kubo ang hangin ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Ang mga dahon ay nagkaroon ng mahinang galaw na tila ang kagubatan ay nakikinig sa nangyayari. Ang lupa sa paligid ay nananatiling tahimik ngunit may isang pakiramdam ng paghihintay. Si Aling Iska ay lumapit sa lamesa at kumuha ng isa pang sisidlan ng lana.
Ito ay mas malinaw ang kulay ngunit may lalim na hindi karaniwan. Ito ay para sa proteksyon. Hindi lamang para sa katawan, kundi para sa espiritu. Inilagay niya ang maliit na bote sa kamay ng bata. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng utos na hindi na kailangan ng salita. Ang bata ay tumingin sa bote at pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Sa kanyang puso ay may unti-unting pagbalik ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Ang presensya na dumampi sa kanya ay umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Ito ay naghihintay pa rin. At alam ni Aling Iska na ang pagdating nito ay hindi lamang para sa bata, kundi para sa isang mas malaking layunin na unti-unti nang nagbubukas sa kanilang mundo. Ang bata ay nanatiling nakaupo sa loob ng kubo habang hawak ang maliit na bote ng lana. Ang kanyang mga daliri ay nakapulupot dito na tila ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Ang kanyang paghinga ay mas maayos na kaysa kanina, ngunit ang bakas ng presensyang dumampi sa kanya ay hindi pagganap na nawawala. Pinagmasdan siya ni Aling Iska ng tahimik. Sa kanyang mahabang buhay ay nakita na niya ang maraming anyo ng dilim. May mga presensyang dumarating at umaalis ng walang bakas, ngunit mayroon ding mga presensyang nag-iiwan ng marka na hindi basta nawawala. Ang presensyang ito ay kabilang sa huli. Lumapit siya sa pintuan ng kubo at tumingin sa kagubatan. Ang liwanag ng araw ay ganap ng sumikat, ngunit ang pakiramdam ng lupa ay nananatiling mabigat. Ang mga puno ay tila nakatayo ng mas tahimik kaysa karaniwan. Ang hangin ay dumadaloy, ngunit may dalang babala na tanging siya lamang ang lubos na nakauunawa. Sa kanyang pakiramdam ay alam niya na ang presensyang iyon ay hindi lumayo ng tuluyan. Ito ay umatras lamang upang maghintay ng tamang sandali. Ito ay may layunin na hindi agad ibinubunyag. Bumalik siya sa loob ng kubo at kinuha ang isang lumang sisidlan na matagal nang hindi nagagalaw. Ang sisidlan ay may bakas ng maraming taon ng paggamit. Ang lana sa loob nito ay mas makapal at mas mabigat ang pakiramdam. Ito ay ginawa sa panahon na ang kanyang tungkulin ay mas mahirap at ang mga nilalang ng dilim ay mas matapang. Umupo siya sa harap ng apoy at sinimulan ang paghahanda ng panibagong halo. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kasanayan na hinubog ng mahabang panahon. Ang bawat patak ng lana ay may layunin. Ang bawat galaw ay bahagi ng paghahanda sa isang bagay na hindi pagganap na nagpapakita ng sarili. Ang bata ay nanatiling tahimik habang pinagmamasdan siya. Sa kanyang murang isipan ay hindi niya nauunawaan ang kabuuan ng nangyayari, ngunit nararamdaman niya ang bigat nito. Ang presensya ni Aling Iska ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ang alaala ng dilim na dumampi sa kanya ay nananatili sa kanyang puso. Sa labas ng kubo, ang kagubatan ay nagpatuloy sa tahimik nitong pagbabantay. Ang mga ibon ay hindi umaawit tulad ng dati. Ang mga hayop ay nananatili sa kanilang mga taguan. Ang balanse ng lugar ay nasa isang marupok na estado na maaaring mabago anumang oras. Habang si Aling Iska ay abala sa kanyang gawain ay naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa hangganan ng kanyang lupain. Ito ay hindi ang batang lalaki at hindi rin ito karaniwang hayop. Ito ay ang parehong presensya na naramdaman niya noong gabi, ngunit ngayon ay mas maingat. Ito ay nagmamasid. Hindi ito lumalapit, ngunit hindi rin ito umaalis. Ito ay tila sinusubukan ang lakas ng hangganan na matagal na niyang pinangalagaan. Tumayo si Aling Iska, lumapit sa pintuan. Hindi niya kailangang makita ang presensya upang malaman ang kinaroroonan nito. Ang kanyang pakiramdam ay sapat upang maunawaan ang galaw nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kagubatan at ang kanyang isip ay matatag. Hindi siya umatras. Sa loob ng maraming taon ay natutunan na ng mga nilalang ng dilim na umiwas sa kanyang lupain. Ngunit ang presensyang ito ay iba. Ito ay hindi lamang sumusunod sa likas na takot ng kanyang uri. Ito ay may layunin na mas malalim kaysa gutom o likas na ugali. Ito ay naghahanap ng kahinaan, ngunit wala itong natagpuan. Ang hangganan ng kanyang lupain ay nanatiling matatag. Ang lakas ng lana at ang kanyang mahabang pagbabantay ay nanatiling buhay sa lupa. Ang presensya ay nanatili lamang sa gilid na tila nag-iisip at naghihintay. Matapos ang ilang sandali ay naramdaman niyang ito ay bahagyang umatras. Hindi ito tanda ng pag-alis kundi ng paghahanda. Bumalik siya sa loob ng kubo at tumingin sa bata na ngayon ay mas kalmado na. Alam niya na ang bata ay naging bahagi ng isang mas malaking galaw. Ang kanyang pagdating ay hindi aksidente kundi isang babala.
Ang dilim ay nagsimula ng kumilos. At si Aling Iska ay handa nang harapin ang anumang darating. Ang araw ay unti-unting umakyat sa gitna ng langit, ngunit ang init nito ay hindi ganap na nakapagpaluwag sa mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kagubatan. Si Aling Iska ay nakatayo sa harap ng kanyang kubo at nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa isang tiyak na bagay, kundi sa kabuuan ng lugar na matagal na niyang binabantayan. Sa loob ng kubo ay naroon pa rin ang batang lalaki. Ang kanyang paghinga ay maayos na at ang kanyang mukha ay hindi na kasing bigat ng kanina. Ngunit ang bakas ng kanyang karanasan ay nananatili sa kanyang katahimikan. Siya ay hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang ipaalala ang pagdating ng dilim. Lumakad si Aling Iska patungo sa gilid ng kanyang lupain, kung saan ang lupa ay mas malamig at ang mga puno ay mas siksik. Ang bawat hakbang niya ay maingat, ngunit walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga paa ay kabisado ang bawat bahagi ng lupa. Ang bawat ugat at bato ay bahagi ng kanyang alaala. Huminto siya sa isang lugar kung saan ang hangin ay tila mas mabigat kaysa sa ibang bahagi ng kagubatan. Doon niya inilapat ang kanyang kamay sa katawan ng isang matandang puno. Ang balat nito ay magaspang at matigas, ngunit sa ilalim nito ay naroon ang daloy ng buhay na matagal na niyang natutunang pakinggan. Ipininid niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang pakiramdam ay naramdaman niya ang bakas ng presensya na muling lumapit sa hangganan ng kanyang lupain. Hindi ito tumatawid, ngunit ang impluwensya nito ay unti-unting lumalalim. Ito ay tila sinusubukan ang lakas ng lugar. Sinusubukan nitong unawain ang puwersang pumipigil dito. Ang ganitong uri ng presensya ay hindi madaling sumuko. Ito ay may pasensya, and ito ay naghihintay ng pagkakataon. Binawi ni Aling Iska ang kanyang kamay at muling tumingin sa kagubatan. Sa kanyang mahabang buhay ay natutunan niya na ang dilim ay hindi kailanman dumarating ng walang dahilan. Ito ay laging may layunin. Ito ay laging may hinahanap. Ang tanong ay kung ano ang hinahanap nito ngayon. Bumalik siya sa kanyang kubo at nakita ang bata na nakatingin sa kanya. Sa mga mata ng bata ay may tanong na hindi niya mabigkas. May takot, ngunit mayroon ding tiwala. Ang presensya ni Aling Iska ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumapit siya sa bata at muling inilagay ang kanyang kamay sa ulo nito. Ang init na naroon kanina ay halos wala na. Ang lana ay nagawa ang tungkulin nito, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagsabi sa kanya na ang bata ay nananatiling konektado sa presensyang dumampi sa kanya. Ito ay hindi pa tapos. Sa labas ang hangin ay bahagyang lumakas. Ang mga dahon ay nagkaroon ng mahinang galaw na tila may dumaraan na hindi nakikita. Ang kagubatan ay nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay katahimikan ng isang lugar na naghihintay. Umupo si Aling Iska sa harap ng apoy at kinuha ang isa sa kanyang pinakalumang sisidlan. Ang lana sa loob nito ay ginawa sa panahon na ang kanyang guro ay buhay pa. Ito ay lana na may lakas na bihira niyang gamitin. Ito ay hindi para sa karaniwang layunin, kundi para sa mga sandaling ang balanse ay nasa panganib. Hinawakan niya ito ng may paggalang. Ang alaala ng kanyang guro ay bumalik sa kanyang isipan. Isang matandang babae rin na nagturo sa kanya ng mga lihim ng lana at ng pakikinig sa lupa. Isang babae na nagsabi sa kanya na darating ang panahon na ang dilim ay susubok muli sa hangganan ng kanilang mundo. Ang panahong iyon ay maaaring nagsimula na. Tumayo si Aling Iska at tumingin muli sa pintuan ng kanyang kubo. Ang kanyang mga mata ay matatag at ang kanyang puso ay handa. Ang kanyang tungkulin ay hindi kailanman nagbago. Siya ang bantay. At ang dilim ay muling lumalapit. Ang hapon ay dumating ng may dalang mabigat na katahimikan na tila hindi likas sa karaniwang daloy ng araw. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga puno, ngunit ang init nito ay hindi sapat upang maalis ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa lupa. Si Aling Iska ay nanatiling nakatayo sa loob ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang apoy na patuloy na nagliliyab sa harap niya. Ang batang lalaki ay nakaupo sa isang sulok at tahimik na nakatingin sa sahig. Ang kanyang presensya ay mas magaan na kaysa kanina, ngunit may bakas pa rin ng isang bagay na hindi ganap na nawala. Ang connection sa dilim ay hindi na kasing lakas, ngunit ito ay naroon pa rin tulad ng isang bakas na naghihintay ng pagkakataong muling mabuhay. Si Aling Iska ay lumapit sa lamesa kung saan naroon ang kanyang mga sisidlan ng lana.
Isa-isa niyang hinawakan ang mga ito na tila nakikipag-usap sa bawat isa. Ang bawat sisidlan ay may sariling layunin. Ang bawat isa ay may sariling lakas na naipon sa paglipas ng maraming taon. Sa kanyang pakiramdam ay alam niya na ang presensyang lumapit sa kanyang lupain ay hindi karaniwang aswang. It's why hindi lamang isang nilalang na gumagalaw dahil sa gutom. It's why may kamalayan na mas mataas kaysa sa karamihan ng kanyang uri. It's why may kakayahang maghintay at magplano. Sa ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Sa labas ng kubo ang hangin ay muling tumahimik. Ang mga ibon na karaniwang lumilipad sa hapon ay hindi makita. Ang kagubatan ay tila nagbabantay kasama niya. Ang bawat puno at bawat ugat ay bahagi ng iisang katahimikan na may dalang babala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at tumayo sa gitna ng kanyang lupain. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay matatag, ngunit may bahagya panginginig na hindi mararamdaman ng karaniwang tao. Ipininid niya ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan. Sa kanyang pakiramdam ay muling lumitaw ang presensya. Ito ay mas malapit kaysa dati. Hindi pa rin ito tumatawid, ngunit ang impluwensya nito ay mas malinaw. Ito ay tila sumusubok na maunawaan ang lakas na pumipigil dito. Ito ay tila naghahanap ng paraan upang malampasan ang hangganan. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado. Hindi siya gagalaw ng walang dahilan. Sa kanyang mahabang buhay ay natutunan niya na ang dilim ay lumalakas kapag ito ay kinatatakutan. Ngunit ito ay humihina kapag ito ay kinakaharap ng may katahimikan at lakas ng loob. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na bote ng lana na matagal na niyang iningatan. Ang lana sa loob nito ay ginawa hindi lamang mula sa mga halaman, kundi mula sa mga panahong siya ay sinubok at nagtagumpay. Ito ay lana na naglalaman ng alaala ng kanyang tungkulin. Inilagay niya ang kaunting lana sa kanyang palad at ipinahid ito sa lupa sa kanyang harapan. Ang hangin ay bahagyang gumalaw. Ang lupa ay tumugon. Ang hangganan ng kanyang lupain ay muling naging malinaw sa kanyang pakiramdam. Ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay naroon tulad ng isang pader na gawa sa lakas at layunin. Sa malayo sa pagitan ng mga puno ay may isang anino na nanatiling hindi gumagalaw. Ito ay hindi malinaw, ngunit ang presensya nito ay mabigat. Ito ay nagmamasid at naghihintay. Ito ay hindi umatras. Ngunit hindi rin ito lumapit. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng isang tahimik na paghaharap. Walang galaw, walang tunog. Tanging ang presensya ng dalawang lakas na parehong may layunin. Si Aling Iska ay nanatiling matatag. Ang anino ay nanatiling naghihintay. At sa pagitan nila ay ang manipis na hangganan na matagal nang pinangangalagaan, ngunit ngayon ay sinusubok ng isang dilim na hindi tulad ng iba. Ang gabi ay muling bumalot sa kagubatan ng Samar na tila isang makapal na telang unti-unting tinatakpan ang bawat anyo ng liwanag. Ang kubo ni Aling Iska ay nanatiling nakatayo sa gitna ng katahimikan habang ang maliit na apoy sa loob nito ay patuloy na nagbibigay ng mahinang liwanag. Ang batang lalaki ay nakatulog na sa isang sulok, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi ganap na malalim. Ang kanyang katawan ay gumagalaw paminsan-minsan na tila may alaala ng takot na hindi pa tuluyang nawawala. Si Aling Iska ay hindi natulog. Siya ay nakaupo sa harap ng apoy at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag nito. Ang kanyang isipan ay hindi nasa loob ng kubo kundi sa labas, kung saan ang dilim ay muling nagtitipon ng lakas. Ang presensyang matagal nang nagmamasid ay naroon pa rin. Hindi ito umaalis, hindi ito sumusuko. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang presensyang iyon ay hindi lamang isang gumagalang nilalang. Ito ay isang matandang aswang na matagal nang umiiral sa mga bahagi ng kagubatan na hindi naaabot ng karaniwang tao. Ito ay isang nilalang na natutong maghintay sa paglipas ng panahon. Isang nilalang na hindi agad kumikilos nang walang katiyakan ng tagumpay. Tumayo si Aling Iska at lumapit sa pintuan ng kanyang kubo. Dahan-dahan niya itong binuksan at tumingin sa labas. Ang dilim ay makapal, ngunit hindi hadlang sa kanyang pakiramdam. Hindi niya kailangang makita upang malaman ang katotohanan. Ang presensya ay mas malapit kaysa dati. Ito ay nasa hangganan na mismo ng kanyang lupain. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang malamig. Ang hangin ay may dalang amoy ng lumang bagay na matagal nang nakalimutan ng mundo ng tao. Ang kagubatan ay tila huminto sa paghinga. Lumabas siya ng kubo ng walang pag-aalinlangan.
Ang kanyang mga paa ay tumapak sa lupa ng may katiyakan. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang maliit na bote ng lana na matagal ng bahagi ng kanyang tungkulin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan naroroon ang presensya. Sa pagitan ng mga puno ay may isang anyo na bahagyang mas madilim kaysa sa paligid nito. Hindi ito ganap na nakikita ngunit ang presensya nito ay malinaw. Ito ay nakatayo nang hindi gumagalaw ngunit ang impluwensya nito ay umaabot sa lupa at hangin. Ito ang matandang aswang. Ito ay hindi tulad ng iba. Ito ay may lakas na hinubog ng mahabang panahon ng pananatili sa dilim. Ito ay may kamalayan na hindi karaniwan sa kanyang uri. Ito ay hindi lamang gutom. Ito ay may layunin na mas malalim. Si Aling Iska ay tumigil sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya lumapit. Hindi siya umatras. Ang kanyang paghinga ay nanatiling mabagal at matatag. Ang kanyang puso ay hindi pinanghinaan. Sa loob ng kanyang katawan ay naroon ang lakas ng kanyang kaalaman at ang lakas ng lupang matagal na niyang pinangalagaan. Ang aswang ay nanatiling nakatayo. Ito ay tila nag-aaral. Ito ay tila naghihintay ng galaw mula sa kanya. Ngunit wala ito natanggap. Ang hangganan sa pagitan nila ay nanatiling buo. Ang lana na kanyang hawak ay hindi pa niya ginagamit, ngunit ang presensya nito ay sapat upang ipaalam sa dilim na siya ay handa. Ang lakas nito ay bahagi ng hangganan na matagal nang hindi nalalabag. Lumipas ang mga sandali ng walang pagbabago. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon ay may malinaw na katotohanan. Ang matandang aswang ay hindi na basta nagmamasid lamang. Ito ay naghahanda. At si Aling Iska ay alam na ang susunod na galaw ay magpapasya sa kapalaran ng lupang matagal na niyang binantayan. Ang gabi ay lalong lumalim at ang hangin ay naging mas malamig na tila may dalang bigat ng isang presensyang hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Si Aling Iska ay nanatiling nakatayo sa hangganan ng kanyang lupain habang ang matandang aswang ay nananatili sa pagitan ng mga puno. Walang galaw mula sa alinman sa kanila, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon na hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nananatiling matatag ngunit may bahagyang panginginig na tila ang mismong kalikasan ay may kamalayan sa nagaganap na paghaharap. Ang kagubatan ay hindi gumagalaw. Ang mga dahon ay hindi sumasayaw sa hangin. Ang lahat ay tila naghihintay. Sa kanyang mahabang buhay ay hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay humarap sa isang nilalang ng dilim. Ngunit ang presensyang ito ay naiiba. Ito ay may lalim na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ito ay may lakas na hinubog ng mahabang pananatili sa kadiliman at ng mga taong lumipas na hindi naaalala ng mundo ng tao. Ang matandang aswang ay hindi gumagalaw, ngunit ang impluwensya nito ay unti-unting lumalawak. Ang hangin sa paligid nito ay tila mas mabigat. Ang lupa sa ilalim nito ay tila mas malamig. Ito ay hindi simpleng presensya. Ito ay isang puwersa na naghahanap ng paraan upang makapasok. Hinawakan ni Aling Iska ang bote ng lana ng mas mahigpit. Ang sisidlan na iyon ay hindi lamang naglalaman ng likido kundi ng kanyang tungkulin at ng kanyang pangako sa lupang ito. Ang lana ay bunga ng kanyang kaalaman at ng mga aral na ipinasa sa kanya ng kanyang guro. Ito ay bahagi ng hangganan na hindi dapat mabasag. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa lupa at naglagay ng isang patak ng lana sa harap ng kanyang kinatatayuan. Ang likido ay sumipsip sa lupa na tila ito ay tinanggap ng mismong kalikasan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang lakas ng hangganan na muling naging malinaw. Ang presensya ng aswang ay bahagyang nagbago. Ito ay hindi umatras, ngunit ang impluwensya nito ay tumigil sa paglawak. Ito ay nakaramdam ng pagtutol. Ang sandaling iyon ay sapat upang ipaalam sa nilalang ng dilim na ang lupaing ito ay hindi walang bantay. Ang lakas ni Aling Iska ay hindi nagmula sa kanyang katawan lamang, kundi sa kanyang ugnayan sa kalikasan at sa kanyang walang pag-aalinlangang pagtanggap sa kanyang tungkulin. Sa loob ng kubo ang batang lalaki ay biglang nagising. Ang kanyang mga mata ay bumukas sa dilim at ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi niya nakita ang aswang, ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Ang kanyang katawan ay nanatiling nakahiga, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng takot at kalituhan. Sa labas ang paghaharap ay nananatiling tahimik ngunit mabigat. Ang matandang aswang ay hindi umatras. Ito ay nanatiling nakatayo at nagmamasid. Ito ay tila nag-iisip.
Ito ay tila naghahanap ng ibang paraan. Si Aling Iska ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi lumihis. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kontrolado. Alam niya na ang ganitong uri ng nilalang ay hindi madaling sumuko. Ito ay maghihintay. Ito ay maghahanap ng kahinaan. Ngunit sa sandaling iyon ay wala itong natagpuan. Ang hangganan ay nanatiling buo. Ang lupa ay nanatiling nasa kanyang panig. At sa loob ng kanyang puso ay alam ni Aling Iska na ang gabing ito ay simula lamang ng isang mas mahabang laban na susubok sa kanyang lakas at sa kanyang paninindigan bilang bantay ng lupang kinatatakutan ng dilim. Ang gabi ay nagpatuloy ng walang galaw, ngunit ang katahimikan nito ay hindi kailanman naging payapa. Ang hangganan sa pagitan ni Aling Iska at ng matandang aswang ay nanatiling buo, ngunit ang presensya ng dilim ay hindi nawala. Ito ay naroon pa rin na tila isang aninong hindi napapagod maghintay. Ang mga sandali ay lumipas ng mabagal. Ang hangin ay bahagyang gumalaw, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng presensya sa paligid. Si Aling Iska ay nanatiling nakatayo habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang na nasa pagitan ng mga puno. Ang kanyang katawan ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang pakiramdam ay ganap na nakatuon sa bawat pagbabago sa paligid. Sa kanyang loob ay malinaw ang katotohanan na ang paghaharap na ito ay hindi matatapos sa isang gabi lamang. Ang matandang aswang ay hindi tulad ng ibang nilalang na madaling itaboy o pahinain. Ito ay may layunin na mas matagal kaysa sa isang sandali ng gutom. Ito ay may layunin na mas malalim kaysa sa simpleng paggalaw ng likas na ugali. Ito ay naghahanap ng pagkakataon. Ang lupa sa paligid niya ay nanatiling matatag, ngunit ang impluensya ng dilim ay unti-unting sumusubok sa bawat bahagi ng hangganan. Ito ay hindi pa lumalabag, ngunit ito ay sumusubok. Ang presensya nito ay tila naghahanap ng isang lugar kung saan ang lakas ng hangganan ay mas mahina. Dahan-dahan ay naglakad si Aling Iska ng ilang hakbang pasulong, ngunit nanatili siya sa loob ng kanyang lupain. Ang kanyang mga paa ay matatag sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang sisidlan ng lana na matagal nang naging bahagi ng kanyang tungkulin. Inilapit niya ang sisidlan sa kanyang dibdib. Ang lana na iyon ay hindi lamang proteksyon, kundi isang paalala ng kanyang pangako. Ito ay simbolo ng kanyang papel bilang bantay ng lugar na ito. Ang bawat patak nito ay bunga ng kanyang pagtanggap sa responsibilidad na hindi pinili ngunit hindi rin niya tinanggihan. Sa pagitan ng mga puno, ang matandang aswang ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay hindi nagbago. Ito ay tila walang pagod sa paghihintay. Ito ay tila may pasensya na lampas sa kayang maunawaan ng karaniwang tao. Ngunit si Aling Iska ay may pasensya rin. Ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa pagmamadali, kundi sa kanyang kakayahang manatiling matatag. Sa kanyang mahabang buhay ay natutunan niya na ang dilim ay hindi kailanman tunay na nawawala, ngunit ito ay maaaring pigilan. Ito ay maaaring hadlangan ng isang kalooban na hindi natitinag. Sa loob ng kubo, ang batang lalaki ay muling nakaramdam ng katahimikan. Ang takot na bumalot sa kanya ay unti-unting humina. Ang presensya ni Aling Iska ay tila umaabot sa kanya kahit hindi niya ito nakikita. Ang lakas ng lana na ipinahid sa kanya ay patuloy na nagbabantay sa kanyang espiritu. Sa labas, ang paghaharap ay nananatiling hindi gumagalaw, ngunit ang kahulugan nito ay malinaw. Ito ay simula ng isang mas malaking pagsubok. Ang matandang aswang ay hindi umatras, ngunit hindi rin ito lumapit. Ito ay naghihintay. At si Aling Iska ay naghihintay rin. Sa pagitan nila ay ang lupang matagal ng pinangalagaan. Ang lupang kinatatakutan ng dilim dahil sa presensya ng isang matandang albularyo na ang lakas ay hindi nagmula sa takot kundi sa kanyang walang hanggang paninindigan na panatilihin ang balanse sa mundo na kanyang binabantayan.